Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang gabi po. Kumusta po? Kumusta? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at pasalamat tayo sa Panginoon sa mabuting panahon, magandang araw, at ang araw natin ay mapuspusana sa pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. Kumusta po? Kumusta? So ito yung isi-share ko sa inyo. Mamaya, after this, yung buhay ng isang santo. Yung mga pinopost natin, si Saint. Ito yung isi-share ko sa inyo ngayon. No? Pasalamat pala tayo. Umaabot na tayo ng 600k followers. Counting, no? So, after sa, siguro, magpapasalamat ako sa inyo dahil hindi tayo aabot ng ganito kapag, kapag wala kayo sa likod, no? So, praise the Lord, mga kapatid. So, ito yung isi-share ko sa inyo. Centered on principle. Ito yung isi-share ko sa inyo ngayon. Hindi na, dahil sa busy, hindi na ako naka-share sa inyo about ito po, the 7 habits of effective, proactive, and effective person po. So, ito yung isi-share ko sa inyo. As a principle-centered person, yung principle, mga kapatid, based on classical truth, no? Ano itong principle? Fundamental truths. Principles are deep, fundamental truths, classical truths, generic common denominators. They are tightly interwoven threads running with exactness, consistency, beauty, and strength through the fabric of life. So yan po ang principle-centered. Una, you try to stand apart from the emotion of the situation or from other factors that would act on you and evaluate the options. So, anong gawin mo? So, you try to stand apart from your emotion, from your thoughts, from a specific situation, from other factors that would act on you. No. Hindi tayo mag-decide based sa ating thoughts, sa ating emotion, or sa mga circumstances na paligid sa atin. Anong gawin natin? Looking at the balance whole. Evaluate the options. Hindi tayo agad mag-decide. Let us evaluate the options. And then, looking at the balance whole. No? Kikita natin yung iba't ibang mga suggestions, magandang mga ideas, and then we come up a specific decision, mga kapatid. Looking at the balance whole. The work needs, so lahat ng mga needs, no? Family needs, other needs, that may be involved in the possible implication of the various alternative decisions. Ano yung mga implication kung mag-decide ako nito? So, dapat pakinggan, dapat i-discern
No? Yan po ang principle-centered, hindi nagmamadali. Patuloy. You try to come up with the best solution. So, anong target natin dito kung nagbabatay tayo sa prinsipyo at ang prinsipyo ay death, no? Death, ano pa to yun? Classical truths, di ba? Principled are deep, fundamental truth, classical truths, generic common denominators. They are tightly interwoven, threads running with exactness, consistency, beauty, and strength through the fabric of life. No? So, patuloy tayo mga kapatid. Taking all factors into consideration. So, lahat ng mga magandang idea, i-consider natin para mag-guided yung mga paradigm natin. Mag-guided din tayo. Patuloy tayo. Whether you go to a concert or stay and work is really a small part of an effective decision. So, kung example, yung pamilya mo ay manood ng concert and then yung boss mo ay nag-chat sa'yo na may importanteng meeting kayo. So, ito po, whether you go to the concert or stay and work is really a small part of an effective decision. You might make the same choice with a number of other centers. Minsan, ay nakafocus tayo sa spouse-centeredness. Nakafocus tayo sa work-centeredness. Nakafocus tayo sa self-centeredness. Nakafocus tayo sa pleasure-centeredness, friend-centeredness. No? So maraming makaapekto sa number of centers other centers can affect our choice. But there are several important differences when you are coming from principle-centered paradigm. First, you are not being acted upon by other people or circumstances. You are proactively choosing what you determine to be the best alternative. You make your decision consciously and knowledgeably. So sa pagpili mo, you are conscious, and then you are knowledgeable. And then, the best alternative yung pinipili mo. Hindi lang base sa pleasure-centered, enemy-centered, spouse-centeredness. Hindi lang nababatay sa different other-centeredness sa buhay natin. Yan po ang una. That you are not being acted upon by other people or circumstances. You are proactively choosing what you determine to be the best alternative. You make your decision consciously and knowledgeably. Pangalawa. Second, you know your decision is most effective because it is based on principles with predictable long-term results. So, second, yung decision mo ay nababatay sa most effective because it is based on principles. Based on principles. At kung nababatay po sa prinsipyo yung decision mo, there is a long-term results. No, example, itong pagsagawa natin ng legal action sa mga bumili ng mga boto. Na base po ito sa prinsipyo, hindi po ito personalay. Dahil pinagdasal natin yung mga politiko, iniibig pa rin natin yung mga politiko. No? Hindi tayo puno ng galit, hindi tayo puno ng puot, yung damdamin at isipan natin. We anchored it
out of principles. No? Dahil yung prinsipyo natin, there is a predictable long-term results. Hindi po ito short-term results. Third, that what you choose to do contributes to your ultimate values in life. Staying at work to get the aids on someone at the office is an entirely different evening in your life, or staying because you value your boss' effectiveness and you genuinely want to contribute to the company's welfare. The experiences you have as you carry out your decisions take on quality and meaning in the context of your life as a whole. So, lahat ng mga decision mo, mga kapatid, contributes to your ultimate values in life. Dapat maging meaningful yung buhay natin. No? Fourth, ang kaapat, you can communicate to your wife or to your friend or your boss within a strong networks you've created in your interdependent relationship. So, example, nag-conflict, merong dalawang schedule sa family mo at sa trabaho mo. So, establish ka ng interdependent relationship na makinig ka sa kanila, sa suggestion nila para because you are independent, you can be effectively interdependent. You might decide to delegate what is delegable and come in early the next morning to do the rest. Pwede ka sabihin mo sa busing mo, sir, may ticket na kami, and then pwede ko ba na i-delegate ko na lang yung dapat kong i-contribute sa meeting natin this coming days dahil nakabook na kami. And then bagong uwi yung family members namin at mag-reunion kami, mag-banding kami. So you establish interdependent relationship through establishing healthy communication. No? And finally, you'll feel comfortable about your decision. Whatever you choose to do, you can focus on it and enjoy it. As a principle-centered person, you see things differently. And because you see things differently, you think differently. You act differently. Because you have a high degree of security. Yung security natin ay napabatay hindi sa lowest degree but highest degree of security, guidance, wisdom, and power that flows from a solid unchanging core. You have the foundation of a highly proactive and highly effective life. So, ang ganda, no? At sana po ay naka-inspire tayo ng kaunti sa inyo, mga kapatid. Nandito pa tayo sa habit 2, begin with the end in the mind. At nagsagawan na tayo ng personal mission statement. Katulad ng ginagawa natin, sinishare ko na po sa inyo yung personal creed ko, anong tawag nito? Personal creed ko na magagamit natin, no? So, yan lang po muna, no? Kung ang ating decision is based on principles, there is a long-term results. Pero kung magbabatay lang tayo sa emosyon, sa other-centeredness, spouse-centeredness, friend-centeredness, dapat mag-rely tayo yung prinsipyo natin, yung ating relasyon ay base sa katotohanan, principle-centeredness. And then alam nyo, makakonect natin lahat, no? So, quick clip lang po tayo, no? And then pasalamat na lang ako sa mga malugod na taga-subaybay sa atin. At si Ami Dakuban na Elga, good evening, Father Darwin, watching with you always, and God bless you. 100 stars. And then si Juniti
Juan Rosel, 50 stars. Si Gina Apatan Dinukot, 50 stars. Si Ana Jamer, 99 stars. At si Ging, 100 stars. Si Alan Ilangos, 50 stars. Si Christina Gabriel, wow, 500 stars. Salamat po, kapatid. At si Malak Ganel, 100 stars. Malak Ganel, 50 stars. Kumusta na po kayo, kapatid? At greetings lang tayo, no? Mag-praise and worship song ka, Father. Sige, mag-praise and worship ta. Kadali, no? Ewan na ka praise and worship, no? Okay. Dalawang kanta lang kakatayin natin. But, dahil nag-promise ako sa inyo sa buhay ng isang santo, mga kapatid. So, Father, nice t-shirt, yellow color. Ito yung, namin, Diocese of Tagbilaran Clergy. Hello, Father. Good evening. Pwede pag-greet og happy birthday, Padre. Birthday ko po, Father. Uy, happy birthday, kapatid. Si John Mark. See if they join, no? God bless, kapatid. Uy, si Ate Lolot. No, salamat, Ate Lolot. Nagpadala na. Wow, 1,000 stars. Salamat, Ate Lolot. And then, happy birthday din, Ate Lolot. Belated happy birthday, Ate Lolot. Si Marie Grace Mahilom. Good evening, Father po. God bless you. So ngayon mag-relive tayo, no, sa ating, dahil nag-promise po ako sa inyo, di ba? Nag-promise po ako sa inyo na buhay ng santo. Very inspiring po yung pinopost ko po. Isang obispo po, martir, no? Pasensya na kayo, na-busy tayo sa paggawa ng aklat, no? At pasalamat din tayo, meron na tayong pabahay po, yung pinopost natin. Charity House inspired by Bishop Abet Oy, St. Michael Exorcism Center, no? 100,000 po yung itong bahay na ito, 100,000. So yun po ang salamat po tayo sa mga punto por punto supporters natin. At this week po, nagbabayad na po tayo sa mga seminarya natin, 100,300 pesos po. Sa gustong tumulong, salamat po. Nandyan po sa ating live yung ating, mga 10 years from now, dami na yung mga pari. Okay? At okay mag-alala dahil sa St. Michael Exorcism Center page natin, ay ipopost natin yung magsagawa na tayo ng financial report doon sa office at sa sa ating natanggap na galing sa inyo po. Simula ngayon gagawin na natin. Nakapost ka sa timeline ni Father, Reflection of the Gospel. Okay? So, yan lang po, no? Frankie Maria, Tatax FD with a humble heart po. God bless.